Pisces, hi! Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong energy update ngayong July 16 to 31, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Para-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, Pisces. What's the energy for Pisces? Second half ng July. Overall energy, possible challenge, opportunity, blessing. Naku, Pisces. Medyo remarkable ang second half ng July for you. It's about focusing on yung mga bagay na alam mong worth it na gawin. Okay? Or worth it na para magstay ka. Bottom of the deck is the Wheel of Fortune. So this is change, pagbabago ng sitwasyon mo. This is also about destiny. So merong purpose, like you are finally realizing your purpose. Maaring ipapakita sa iyo ngayon kung ano yung path na dapat mong tahakin or kung saan ka mas magiging successful. You have the Ten of Wands, pero for you, no, pag nakita mo siya, parang, ang hirap naman yan. Or, ang hirap, kumbaga sa bundok. Makikita mo na, ayan, aakyatin mo yung bundok na yan. Tapos, yung horizon na yun, nakita mo, parang ang hirap namang akyatin nun. 'Di ba? Pero, kapag sinimulan mo siya, step by step, nang hindi ka na lumilingon. Kasi pag lumingon ka, medyo matatakot ka na, ay, ang taas na pala. Oo. Pero pag dire-diretso mo siyang inakyat at nagpursige ka, makakarating ka dun sa tuktok, dun sa summit. At makikita mo na, wow, na-achieve ko pala yon. Ang ganda pala ng view. This is success. Ito pala yung tagumpay. And that is going to bring you fulfillment. Okay? So ngayon, I see like a redirection or bagong direksyon na tatahakin mo. This is related to your creativity, yung passion mo. Yung iba sa inyo, bata ka pa lang, pangarap mo na, or gusto mo nang i-explore, gawin, but for some reasons, hindi mo siya nagawa dahil maaring may iba kang priorities. But I feel like ngayon, finally, you are going to do that. Hindi siya magiging madali for you kasi may mga taong madidisappoint sa gagawin mo, pwedeng masasaktan sila dahil hindi nila gusto yon para sa'yo. But for you kasi gusto mo ng kalayaan eh. 'Di ba? Ito yung blessing mo. The Eight of Swords. Ibig sabihin, palalayain mo yung sarili mo sa mga naglilimita sa'yo. Hindi mo na hahayaan na yung parang i-please lang lagi yung ibang tao. Kasi ngayon, this time, sarili mo yung mamahalin mo. Sarili mo yung bibigyan mo ng chance, sarili mo yung pipiliin mo. Okay? You have the opportunity to finally go to the direction na gusto mong tahakin kahit na kailangang may iwanan ka na sitwasyon. At ang challenging dito is, yun nga, merong mga madidisappoint, may masasaktan, merong pwedeng may mga, yun nga, maiinis sa'yo, ganon. And for you kasi mahirap yon natanggapin. Kaya lang, kailangan talaga. Kailangan mo siyang gawin. Dahil yun yung magbibigay sa'yo ng major change, pagbabago, and that is in alignment to your destiny. So let's see the money, career, finances for Pisces. Wow, o diba? You have the Sun. Sun is about happiness. This is fulfillment.
Sa career, trabaho, or business mo, magkakaroon ka ng fulfillment dyan. Oh my God. Yung iba sa inyo, Pisces, itong pagbabago na to, transformation na to, may kinalaman sa trabaho mo, career, finances, kaperahan. Okay? So, pwede ikaw ay umaalis sa isang trabaho or career or business pinagkakakitaan mo na hindi ka na aligned, na parang you are not resonating with it anymore. And finally, ikaw ay naglakas loob na sumubok ng bago. Kaya, may magbabago. 'Di ba? Oh, you have the King of Pentacles, which is financial stability. You are finally in control of your finances. Ikaw na yung merong may say sa career mo, sa mga decisions mo, sa business, trabaho, kaperahan mo. Yung iba naman sa inyo, maaring meron kayong nakitang mas magandang oportunidad sa ibang lugar, ibang bansa, ibang kumpanya, na mas may offer na maganda. Mas malaki yung offer sa inyo. Mas maganda yung future doon. Kaya yun yung ipupursue ninyo. Sa love life, tinan natin. Oops, okay. You have the Justice card, the Two of Wands. You are finally healing. Kung kayo nang galing sa isang relasyon na naging desisyon mo siya na iwanan or tapusin. Or maaring yung person na yun ang umalis sa relationship. Nandun ka na sa point na nagre-recover ka na. Nandun ka na sa point na bumabangon ka na. Nagsisimula ka na, nagpaplano ka na para sa buhay mo, no? Kung ano na yung gagawin mo moving forward. So, it's time for clarity. Nagkaroon ka na ng kaliwanagan. Na, okay, ito na yon. Ito na yung kailangan kong gawin. Tama na yung pagmumukmok. Tama na yung pag-iyak. It's time to heal. It's time to move forward. And now you are finally moving forward. Nagmo-move on ka na. If single ka naman, pwedeng hindi ka muna open for new relationships. Okay. You have the Wolf. Wolf is about awakening your wildness. Unapologetic. Yung parang wala ka nang pakialam sa opinion ng ibang tao sa'yo. Ang importante sa'yo is alam mo yung sarili mo, kilala mo yung sarili mo, alam mo yung gusto mo, at yun yung susundin mo. Octopus. You're going to be very busy. Marami kang pagkakaabalahan ngayon. Marami kang gustong gawin, mas nagiging creative ka, mas resilient ka, marami kang opportunities na kayang pagsabay-sabayin. You're going to be more flexible. Praying Mantis. This is also yung tiwala mo sa sarili mo, yung faith mo sa sarili mo. Some of you mas magiging connected sa inyong higher self, mas nagiging spiritual kayo ngayon. Maaring meron kayong mga daily activities na ginagawa na kung saan kayo ay nagme-meditate, nag-internalize, stillness, ganyan, na tahimik ka lang, nag-iisip ka lang, nagme-meditate ka. Because doon pumapasok yung mga information, yung mga bagay na, yung mga messages from the divine. Ayan. Yan yung tutulong sa'yo to figure things out about yourself at para mas makilala mo yung sarili mo. Yung mas malalim na version ng sarili mo. Okay. Strong emotion, passionate love, or hate. Oh. Ito yung maaring ito yung emotion mo ngayon. Very fiery, na tipong walang makakapigil sa mga gusto mong gawin. Great personal sorrow. That makes sense. Kasi may mga decision kang gagawin na mahirap para sa'yo. Na pwede ikaw yung mismong masasaktan or may masasaktan kang ibang tao. But
Ganun talaga eh, 'di ba? You have to make that decision. Also have an announcement. Maaring merong importanteng event sa buhay mo na kailangan mong harapin, kailangan mong ipaalam sa iba because they matter too, no? Gratitudes. Gratitude is the life force of peace. What are you thankful for? Yes. Yung iyong mga blessings na natatanggap, maliit man yan o malaki, kailangan grateful tayo dyan. Kasi the more grateful we are, the more blessings ang darating sa atin. Okay? And for you, ano man yung mga nare-receive mo na mga blessings, masaya ka doon. Thankful ka doon. You are counting your blessings. At dahil doon, mas marami pang darating sa'yo. Okay? So, that is your reading, Pisces. Thank you so much. See you again.